Ang paghawak ng pera ay isang mahalagang aspeto ng ating pang-araw-araw na buhay. Subalit, marami sa atin ang nahihirapang mag-manage ng kanilang pera. Ang hindi tamang pag-handle ng pera ay maaaring magdulot ng mga problema tulad ng pagkakautang, kakulangan sa ipon at sa stress sa buhay. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang mga simpleng hakbang at tips upang matulungan ang mga hindi marunong mag-manage ng kanilang pera. Ika-1. Magkaroon ng budget. Ang unang hakbang sa tamang pag-handle ng pera ay ang paggawa ng budget. Sa pamamagitan ng budget, malalaman mo kung magkano ang iyong kikitain at kung saan mo gagamitin ang iyong pera. Maglaan ng halaga para sa mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, tirahan at utilities. At huwag kalimutan ang pagpaplano para sa savings. Alamin ang mga prioridad. Isa sa mga dahilan kung bakit nahihirapan ang ibang tao sa pag-manage ng pera ay hindi nila alam kung ano ang mga importanteng bagay na kailangang bigyan ng pansin. Mahalaga na pagtuunan ng pansin ang mga bagay na talagang kailangan tulad ng mga bills, pagkain, at iba pang essentials. Iwasan ang mga gastusin na hindi naman kinakailangan. 3. Gumamit ng envelope system or apps sa pag-track ng gastos. Ang envelope system ay isang paraan kung saan magkakaroon ka ng mga separate na sobre para sa bawat kategorya ng gastusin, halimbawa, pagkain, transportasyon, at iba pa. Kung digital naman, maraming apps ang available na makakatulong sa pagtutok at pag-track ng iyong mga gastos. Ito ay makakatulong sa iyo upang hindi lumampas ang iyong mga gastos sa mga hindi mahahalagang bagay. Ika-4 na mag-ipon. Ang pagkakaroon ng savings ay isang mahalagang hakbang upang matutunan ang tamang pag-handle ng pera. Mahirap mag-ipon, lalo na kung maliit ang kita, ngunit may mga paraan upang magsimula. Magtakda ng maliit na halaga na itatabi bawat buwan at ang laging tandaan ay mas maaga mong magsimulang mag-ipon, mas magiging magaan ito sa hinaharap. Iwasan ang pagkautang. Ang utang ay isa sa mga pangunahing sanhi ng problemang pinansyal ng maraming tao. Kung hindi marunong mag-handle ng pera, madalas ang isang tao ay napapainganyo ng mangutang. Dapat maging maingat sa paggamit ng credit cards o sa pangungutang. Kung hindi kayang bayaran, huwag magpapalit ng pera upang lamang makabili ng hindi naman kailangang bagay. 9. Magkaroon ng emergency fund. Ang pagkakaroon ng emergency fund ay isang safety net na makakatulong sa mga hindi inaasahang pangyayari tulad ng pagkakasakit, pagkakawala ng trabaho o iba pang hindi inaasahang gastusin. Maglaan ng 3 hanggang 6 na buwang halaga ng iyong mga regular na gastusin upang maprotektahan ang sarili sa mga financial emergencies. 10. Mag-aral ng financial literacy. Mahalaga ring mag-aral tungkol sa financial literacy o ang tamang pag-unawa sa mga konsepto ng pera tulad ng investments, interest rates at inflation. Sa pamamagitan nito, matututo kang gumawa ng mga tamang desisyon na makikinabang ka sa hinaharap. 8. Humingi ng tulong o guidance. Huwag matakot humingi ng tulong kung nahihirapan. May mga financial advisors na makakatulong sa pagbuo ng isang financial plan o magbigay ng guidance kung paano mag-allocate ng pera at paano mag-ipon. Huwag matakot humingi ng payo mula sa mga taong may higit na karanasan sa usaping pananalapi. Ang hindi marunong mag-handle ng pera ay isang problema na maraming tao ang kinahaharap, ngunit ito ay maaaring matutunan at mabago. Sa pamamagitan ng mga simpleng hakbang tulad ng paggawa ng budget, pag-iwas sa utang, at pagpaplano para sa hinaharap, matutulungan ang isang tao na magkaroon ng kontrol sa kanilang mga pananalapi. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa mga maliliit na hakbang at disiplina sa sarili.